Near equatorial trough, nagpapaulan pa rin sa limang bahagi ng silangan o sa may bandang katimugan ng Mindanao. Nalalabi pa rin naman sa magpapatuloy ang katamtaman ng panahon at maaraw na panahon. Amihan, medyo namamahingan ng konti pero yung lamig dulot ng amihan magpapatuloy pa rin sa buong bahagi ng Northern at Central Luzon. Nalalabi ng Southern Luzon at Visayas, katamtaman at ilang kaulapan lamang ang iiral. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 24, 2025. Ang oras nating Boss Frank may maga ay alas 10:41 na ng umaga. Nakataas ang thunderstorm watch dito sa bahagi pa rin daw ng NCR ayon sa data feed ni Pag-asa, pero within 12 hours ito, so mataas ang probability. Pero expected ang isolated na mga pag-ulan most likely dito sa katimugang parte ng Metro Manila gaya na lamang ng Laguna, Cavite at ilang parte sa Batangas just in case. Pero nakikita natin sa satellite imagery katamtaman lamang ang lagay ng panahon, so malamang mahihina lamang ang pag-ulan nito. Sa hilagang parte ng NCR ay bandang Bulacan, Rizal, yan sa may bandang Silangan, at ilang bahagi ng dyan sa may bandang Angeles, Pampanga ay nakataas ang forecast na posible pa rin ulanin at may mga pagkulog at pagkidlat. Sa may Visayas naman, ng halos buong Visayas area, mapakaluran hanggang Silangan na yan, so hindi na natin isa-isahin yan. Pero kasama dito ang Palawan, Occidental Mindoro. So kasama ang area ng Mimaropa na naka-forecast daw na posible pa rin magkaroon ng mga localized thunderstorms within 12 hours. Samantala, wala naman tayo nakikitaan dito masyado ng mga lightning strikes. Merong isa pero malayo naman sa range dito sa amin sa Caloocan. So hindi masyado malaking significant effect. At wala naman sa ating Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa. Nakikita natin ay wala namang masyadong malawakang pag-ulan. Maliban lamang sa may bandang bahagi pa rin ng Zamboanga Peninsula sa may dulo ng Basilan at Ulu-Sulu at ilang parte ng katimugan ng Mindanao. Bagamat hindi gumagana ang Doppler radar dito, pero may mga mauulap ngayon dyan na may madala ring mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito sa atin halos wala masyado, mataas lamang accumulated water vapor dahil despite na mahina ang ating amihan ay may mga malinipis pa rin na water vapor na naglalaro sa 0.1 to 0.5 mm yung water droplet. So mga posible pa rin na mga mahihinang pag-ulan lalo na sa iba ng Camarines Norte ang iiral. Pero maliit o case to case, so isolated lamang ng mga pag-ulan, so walang masyadong problema. Sa ating current conditions, sa broadcast pa rin, gloomy, haze at partly cloudy pa rin umiiral dito sa amin sa Caloocan. So makikita sa live CCTV snapshots ng maaraw ang aming paligid. Pero gloomy at medyo haze ang aming paligid ngayon. Kaya medyo mataas ang aming pollution level dito sa Caloocan na 92 index o 31.52 micrograms per cubic meter and particulate matter 2.5. So mukhang merong thermal inversion. Magmask po tayo just in case. Sa ating namang lowest temperature na tala na weather station kaninang 6:26 AM, nakapagtala kami ng pinakamababa at almost stationary na 24.3 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin ang 31.7 degrees Celsius na itala kahapon ito ng umaga at 11:03 AM. So wala tayong magiging problema sa heat index na nasa 39.6 degrees Celsius lamang ang highest heat index sa amin sa Caloocan. So inaasahan pa rin yan sa buong Metro Manila na halos ganyan pa rin na komportable ang lagay ng ating temperatura. Kung itatabi naman sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Coron, Palawan sa may pinakamataas na temperatura. Napagtala sila ng 35.2 degrees Celsius na halos maalinsangan na. Sa Baguio City, bahagya rin tumaas, sumabot sa 16.2 degrees Celsius dahil humina nga po ang ating amihan, naging manipis ito o parang maituturing nating nagkaroon ng amihan break na nasa 16.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa Baguio. So bahagya rin tumaas malamang sa may bandang Benguet. Sa Inulan naman, ang Hinatuan naman ang nakaranas sila ng 60 mm na total rainfall. So expected pa rin ngayon maghapon o this whole weekend magiging maulan sa bahagi pa rin ng silangan ng bandang Mindanao area dahil pa rin sa patuloy na near equatorial trough. Outside humidity natin 77%,
1% lamang ibinaba nito since last hour at bahagyang mataas ang atmospheric pressure na 1010 hectopascals and steady ito since last hour. Nanatiling low tide tayo na nasa minimum low at kung sakaling mag high tide man ito mamaya ay pinakamataas na ang 0.8 meters mga mamayang hapon po yan, mga folks. So hindi pa naman aabot halos ng 1 meter pero medyo mataas-taas na ito, mga 0.8 meters na po ito. So halos magwa 1 meter po. Medyo mataas-taas, so medyo wari na lamang po mamayang hapon o mga bandang gabi na po. Probably siguro wala na masyadong mangingisda niyan. Siguro mag-ano na yan, magbabalik na yan sa mga pangpang mga oras na siguro na yan. So ngayon medyo low tide tayo, maganda pong pumalaot. Kung sisilipin na lamang natin yung ating alon base sa ating global forecast assessment, hopefully kalmado ang ating karagatan base sa ating significant wave height. Well, mukhang okay naman so far ang ating alon. Medyo naglalaro lamang sa may bandang extreme North Luzon. Pero sa susunod na 24 oras, aabot na naman sa 1.25 meters ang taas ng alon. So ngayon, pagkakataon nyo na habang kalmado pa ang karagatan. Yung gale warning, bahagyang mataas pa rin sa bahagi ng silangan at kalurang bahagi pa rin ng bansa. Lalo na dyan sa may bandang extreme North Luzon, sa may bandang Apari o Ilocos Norte. Medyo mas malakas pa rin ang daloy ng hangin dyan, bunsod pa rin ng northeasterlies. At yung easterlies naman di sa may silangan ng bansa, medyo malakas din. So biwari na lamang, medyo hinay-hinay na lamang sa papalaot, lalo na kung nag-iisa kayo. Maganda kung grupo-grupo kayo para may mag-aalalay. Pero yung alon, mukhang okay naman sa bahagi ng silangan pati ng bansa. Susunod-sunod lang na 24 oras, medyo tataas ang unti-unti ang alon habang lumalakas na naman uli yung ating northeasterlies wind flow. So okay tayo ngayon so far. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:25 AM at nasahang lulubog ito mamayang 5:51 PM. Ang ating buwan naman na nasa waning crescent, 28% illuminated, palubog pa lamang po ito ngayon. Yan, kung sisilipin natin, pamoonset pa lamang. So makikita pa yan ngayon kung medyo hindi masyado maaninag ang sikat ng araw. Nasa elevation of 26 degrees pa lamang ito. So palubog pa lamang ito ngayong mga bandang 12:59 PM ngayong tanghali at nag-moonrise ito kaninang madaling araw to 25 AM na po. So nag-moonrise kaninang madaling araw to 25 AM at tinasang lulubog ito mamayang tanghali o halos mag-aalauna ngayong hapon at 12:59 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes at Sabado, so this whole weekend magiging maulap ang ating panahon. Maliit lamang ang isolated rain showers, 7 to 10% lamang ang tsansa. Bukas ng Sabado, klaro ang ating himpapuid daw na walang naka-forecast na posibleng ulanin sa Metro Manila. So ngayong araw, 7 to 10% lang ang tsansa na uulanin. So medyo mas makulimlim tayo ngayon o medyo gloomy at haze lamang. Pero patuloy pa rin na medyo maaraw ha. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 24 to 25 degrees Celsius. So until next week, ganyan ang magiging panahon natin. Partially cloudy pa rin, almost stationary na gloomy at medyo haze. Yung tsansa na pag-ulan ay mananatiling mababa lamang ang tsansa. So expected lamang puro isolated rain showers na mahihina ang aasahan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita sa heavy rain potential ng ating infrared ARM o heavy rain potential yung near equatorial type of surface trap sa may bandang Mindanao. Unahin muna natin sa may bandang Mindanao dahil dito ay mas maulan sila ngayon sa buong silangang parte, kabilang na ang Surigao Region, Caraga, Compostela Valley o halos dyan sa may bandang Davao de Oro. Yan. At sa may bandang Davao Occidental, medyo maulan din. Davao Oriental, pero ang Davao Occidental medyo maulap din at asahan din ang mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan at hanggang katamtamang pag-ulan. So, Davao Oriental man yan o Davao Occidental, makakaasa kayo na makakaranas ng mga ilang mahihina at hanggang katamtamang pag-ulan. Damay na ang halos buong area ng Davao Region. So, pati sa City of Davao, makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan at kasama na ang buong Surigao Region. Teres ng Campos ng Sorsogon area, magiging maulap din kayo bagamat katamtaman at humid ang inyong panahon, medyo mainit at mas maaraw sa inyo hanggang dyan sa buong bahagi ng dyan sa may bahagi ng Sorsogon area pataas lang ng Lanao del Sur and then kasama na din ang Lanao del Norte
Bagamat kantaman ay magiging part dito musikaw din ng Iral. So umulan man, mahihina lamang ito at mga isolated rain showers. The rest ng Northern Mindanao mula din sa bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, so isla ng Camiguin, Cagayan de Oro hanggang dito sa Iligan ay magiging katamtaman at medyo maaraw ang inyong paligid. Magiging maulap man maya-maya pero is expected na maliliit lamang ang tsansa na pag-ulan. Pumasok man ang isolated rain showers probably sa hapon ito o sa gabi at mga ilang kalat-kalat na may mga localized thunderstorms. Sa Zamboanga Peninsula, papasok mula sa Osamis o Misamis Occidental hanggang sa buong bahagi ng Zamboanga Peninsula. Bagamat katamtaman, maaraw din sa inyo dyan, so wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, pero magiging part dito sa musikaw di ang iiral sa ilang parte sa dulo ng Zamboanga del Norte na kung saan nagkaroon ng magnitude 5.4 na lindor, kung hindi tayo nagkakamali mula kahapon. So hopefully, walang nagkaroon ng sunod-sunod na aftershocks. At mula sa dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Lolo-Sulu ay makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na hindi naman nagtatagal ng mahigit isang oras. So magdala ng payong at be wary sa biglaang buhos ng ulan. So nalalabi ng Mindanao mula sa Bukidnon o the rest ay magiging katamtaman ang panahon maliban na lamang sa buong silangan parte nito at binanggit natin sa buong Davao Region. Makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at ilan mga moderate and some heavy rain showers depende sa daloy ng surface trap nito sa silangang baybayin ng Mindanao. Mula Visayas, wala tayong masyadong komento, katamtaman ang buong bahagi ng Visayas. Magiging maulap lamang sa may bandang katimugan ng Visayas, especially sa southern part ng Cebu, Bohol, yan, Leyte, at especially dito sa may bandang katimugan parte ng Gian East and Samar. Pero nalalabi ng sentro at northern part ng Visayas area, katamtaman tayo ngayon dyan, medyo mas fairly weather tayo dyan at mga ibang overcasting gloomy. Pagkaroon man ng mga ilang kalat-katapag-ulan, mga katamtaman lamang at hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras. Kabilang na ang parte ng buong Southern Luzon hanggang din sa may bandang Bicol region. Mostly fairly weather and moderate ang lagay ng panahon natin, lalo na sa may bandang Camarines Sur, Sorsogon at Catanduanes. Magkaroon man ng mga mahihinang pag-ulan, hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras yan, panandalian lamang. So patuloy pa rin ang moderate and fairly weather natin dyan. Pagsapit naman ng Mimaropa area, wala tayong magiging problema sa parte ng Oriental Occidental Mindoro hanggang dito sa may bandang Coron, yan, hanggang Culyon, El Nido, hanggang dito sa may bandang Dumaran. Pero mula San Vicente, kasama na ang Puerto Princesa hanggang sa dulo ng Batarasa, Brooks Point at Malabak, magkakaroon tayo ng mas maulap na himpapurin at may mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers, especially sa isla ng Balabac at Kalayaan Group of Islands. So magdala pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, lalo na sa may bandang Puerto Princesa dahil mas maulap kayo dyan at mga pabugso-bugsong mga kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral. The rest naman ng South Luzon hanggang di sa buong Calabarzon na, pataas na, ng Isim, Nodo Luzon, wala tayong masyado magiging komento dahil moderate to fairly weather naman tayo dyan. At manipis ang ating amihan, so bahagyang tumaas ng konti ang ating temperatura, maging sa may bandang Baguio City. So wala tayong magiging komento dito, mas tuyot at mas clear ang paligid natin sa kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, mula sa bahagi ng Ilocos Norte hanggang Central Luzon na po yan. Ayan, kitang-kita naman po sa satellite imagery na klaro naman ang magiging paligid. So hindi natin masyado iisa-isahin yan. At wala naman sa bahagi naman ng silangan ng Nodo Luzon, bagamat moderate din tayo dyan at fairly weather. Pero mas haze ng bahagya ang paligid ninyo dyan sa may bandang silangan. Pero generally, moderate and fairly weather naman tayo dyan. The rest ng buong northern at central Luzon. At pagdating sa may bandang Metro Manila ay katamtaman din at fairly weather din tayo. Pero magiging part dito sa mostly cloudy pa rin ang iiral sa atin magdamag. So wala masyadong ganap. At since manipis ang ating amihan ngayon o yung northeast monsoon, yung shade line natin, bagamat presence pa rin, pero napakanipis ang boundary nito. Ayan kitang-kita po sa pagitan ng Southeastern Luzon at Visayas. Yan, manipis pa rin yung ating shade line. So since manipis po ang shade line, wala masyadong water vapor na nag-accumulated. So medyo namamahinga ng konting ating amihan, pero sa susunod na mga araw ay unti-unti babalik yan. At expected natin sa kalagitnaan ng susunod na buwan ng February, mga kalahating buwan ng February, expected unti-unti magde-descend na po o magbabago na unti-unti ang ating klima na naman. So unti-unti nang mag-give way ito dahan-dahan habang papalapit naman ang dry season o maituturing nating summer
sa Pilipinas. Wala po tayong summer ha, dry season po tayo. Pero parang summer na rin kasi sa atin sa Pilipinas kapag nararamdaman na natin unti-unti ang tag-init. So habang malamig pa ang panahon ngayon ay i-enjoy na po natin dahil i-embrace na naman natin sa susunod na katapusan ng buwan ng February ang unti-unting pagtindi na naman ng ating init. So be worry sa ating hydrological center, mag-ipon na po tayo ng reserve na water reserve dahil mangyayari na naman ang di natin inaasahan na magkakaroon tayo ng shortage sa kuryente dahil maraming gagamit ng mga air conditioning units pagpasok po yan ng Marso at unti-unting rapid na pagbawas at pagkaubos na naman ng water reserve natin sa mga dam. So sa mga government official natin, medyo i-prepare na po natin ng maaga pa yung mga posibleng mangyayari tuwing dry season. Wala pa rin ba tayong namamataang sama ng panahon o low pressure area? Well, base sa ating tropical cyclone assessment monitoring ay until now ay wala pa rin tayo. Klaro pa rin ang ating Western Pacific area. So wala tayong magiging komento dito at wala tayong namamataan ng anumang tropical wave pa rin hanggang sa susunod na linggo o katapusan ng January 2025. Patuloy pa rin na iiral lang malakas na easterlies at yung huling bugsuan ng ating amihan hanggang sa susunod na linggo po yan. Ayan, hanggang sa huling araw ng January ay bubugsong muli ang ating amihan. Ayan, between January 25 hanggang January 29, 2025. So bubugsong muli ang ating amihan at magkakaroon na naman ng malawakang shear line na magbubunsod na naman ng mga kalat-kalat pag-ulan sa silangang parte ng bansa. Sa susunod na linggo yan, sa huling linggo na po yan ng January 2025 bago mag-Chinese New Year po. Since January 29, if I'm not mistaken, ang ating Chinese New Year o 31, correct me na lang if I'm wrong. Kasi mga maaga po ang Chinese New Year natin itong katapusan ng January. So yun po ay asahan natin ay medyo bubukso muli ang ating amihan at yung shear line sa susunod na linggo. At mula sa ating mean sea level pressure ay manatiling mataas ang ating atmospheric pressure. Bahagya lamang bumababa ng konti, pero sa susunod na linggo tataas na naman yan hanggang 1020 hectopascals. Ibig sabihin lalakas muli ang ating northeast monsoon sa susunod na linggo. Ayan o, kitang-kita naman po. Pagpasok yan ng bandang 27 to 29. Lalakas muli yan, no? Tapos pagkakaroon na naman ng shear line dito sa may bandang southeastern Luzon. Lalakas na naman siya. Pero wala tayong inaasahang low pressure area na mada-develop o mamamataan dito. Mag-isa mga computer models, wala po. Mostly equatorial trough lamang ang nakikitaan natin sa may bandang katimugan ng Mindanao. The rest, wala po tayong magiging komento. So wala tayong masyadong maire-report pagdating po sa tropical cyclone development sa bansa. Sa Ulad Lindol, matapos ang magnitude 5.6 base sa aking measurement sa aking seismometer sa Caloocan kahapon. Yan, naganap yan sa mabandang Siocon, Zamboanga del Norte. Sunod-sunod dyan after din sa may bandang Southern Leyte, then sumunod naman sa may bandang Siocon, sa may bandang Zamboanga del Norte. Puro malakas at nagkaroon yata ng malaking pag-damage sa mga structure, lalo na dyan sa bahagi ng Leyte. Despite ng ating analysis damage, yung assessment natin, in-expect natin mga moderate na casualties na damage, which is pumasok naman yung ating prediction. Nagkaroon nga ng mga ilang pagbitak ng lupa, may mga ilang nasirang mga gusali, nagkaroon ng mga pagbitak. So sana ma-repair yan at magkaroon ng damage assessment ang ating mga local authorities. So nagkaroon ng suspension ng klase since kahapon po yan. So patuloy ang aftershocks dyan sa bate ng Southern Leyte. Ayan, ang dami na po. So marami na pong cluster dyan sa may bandang Southern Leyte, sa may bandang San Francisco pa rin. O mas apektado ang bahagi ng Marayag, yan, hanggang Marico. Yan, mas ramdam pa rin nila yung mga aftershock. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa Southern Leyte Tuloy-tuloy pa rin po ang mga aftershocks mula dito sa data feed yan ni PBox. May nagsabi, yumanigin daw sa Iloilo. Well, wala pa rin tayong namataan na may pagyanig po na malakas sa Iloilo City. Pinost ko na yan sa aking Facebook kahapon. May mga taga Iloilo daw kasi nakaramdam daw ng pagyanig. Pero base sa ating detection, wala naman tayong nadedetect na malakas na pagyanig mula sa Iloilo City. Wala po. So walang nagpinpoint o walang epicenter na lumitaw since kahapon. So hindi natin mapapaliwanag yan kung paano nangyaring may naramdaman silang pagyanig
despite na walang pumitik o walang nadidetect sa aming mga seismometers, especially dito sa amin sa Caloocan, maging kay PBOX din. So, mahirap i-debate kapag kaganyan. Well, kung sa inyo sa Iloilo, kung naramdaman ninyo yung totoo talagang may pagyanig talaga sa Iloilo City, tingnan nyo po yung paligid ninyo kung nagkaroon ba ng mga pagbitak, mayroon bang gumalaw na lupa, ganyan, o nagkaroon ng mga bitak sa ilang establishments. Tingnan nyo po kung mako-confirm ninyo para magkaroon tayo ng idea kung talagang nagkaroon talaga ng pagyanig sa Iloilo City, kasi wala talaga tayo na-detect eh. Anyways, ay mula dyan ay wala naman tayo na-detect na sumunod na malalakas sa pagyanig. Malinis naman ang aking seismometer so far dito sa amin sa Caloocan. So hopefully wala nang malakas na aftershocks na magaganap sa miban ng Southern Leyte at Zamboanga del Norte. Mula naman sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw nagkaroon ng isang magnitude 4 plus dito na naman sa may bandang southwest ng Hamon Island, Guian, Eastern Samar. Magnitude 4.4 po ito. Naganap ito kaninang madaling araw, 2:51 AM, na may lalim na epicentral depth of 81 km. So malapit lang sa kung saan nagkaroon ng pagyanig sa Southern Leyte. At kaninang 2:51 AM, sa karagatan naman ito ng Hamon Island, Guian, Eastern Samar. Magnitude 4.4 po yan. Then after nyan, wala namang sumunod na pagyanig na magnitude 4, pero marami-rami ang mga minor earthquakes. Kalimitan dyan sa may bahagi pa rin ng San Francisco sa may bandang Southern Leyte. So medyo alisto po tayo ha. May mga aftershocks pa rin tayong namamataan dyan sa may bandang Southern Leyte. Ayun, marami, puro Southern Leyte. Ayun, San Francisco, another San Francisco. So maraming mga aftershocks pa rin ang nangyayari sa may bandang Southern Leyte. So sa mga kababayan natin dyan, alisto po tayo mga folks dahil may mga mahihinang pagyanig pa rin o aftershocks ang naire-record mga folks. At wala naman sa ating historical earthquake data. Tingnan natin kung ilan na po yung cluster recorded earthquakes sa may bandang Southern Leyte. Tingnan po natin para mabilang man lang natin ang approximate range na bilang. So base rito ay mayroong total of 27, 28, 29, 30, 33 total earthquakes. So aftershocks naman na 27 aftershocks base dito sa ating cluster counting earthquakes dyan sa may bandang Southern Leyte, sa may bandang San Francisco, Southern Leyte. So sa mga kababayan natin, ingat po, patuloy pa rin tayo nakakaranas ng mga aftershocks dyan. So sundin po natin yung earthquake drill, lalo na sa ating mga estudyante dyan. Nagambala po sila kahapon nung nagkaroon ng malakas na pagyinig. Dito naman sa may bandang Zamboanga del Norte, mga at least tatlong aftershocks po o dalawang aftershocks ang namataan. So medyo alisto rin po kayo dyan sa may bandang Siocon. Bagamat dalawa lamang aftershocks, medyo alisto po tayo dahil baka anytime magkaroon na naman ng malakas na aftershocks. Di gaya sa may bandang Southern Leyte na mas marami po yung aftershocks sa kanila. Sa paligid ng Southern Leyte, maabot ng halos 57 total earthquakes na po sa area na yan ng Southern Leyte. So ingat po at mas alisto po tayo dyan sa bandang Leyte ha mga folks. At kung sa total earthquakes naman, kung bibilangin natin, total of 791 total earthquakes na po tayo dito. 755 is magnitude 2.0 pataas, 30 sa magnitude 4.0 pataas, at 6 na po ang ating magnitude 5.0 pataas. So madami na po tayong recorded na magnitude 5.0. At awa naman ng Diyos, wala pa naman tayong na-record na magnitude 6.0 pataas so far. So halos mula Luzon hanggang Mindanao, meron ng recorded magnitude 5.0 na malakas na pagyanig. Pero mas marami pa rin sa may bandang katimugan ng bansa. So ingat pa rin po tayo mga folks, especially ngayon sa mga sunod-sunod na mga pagyanig sa may bandang Mindanao at southern part ng Visayas, especially sa may bandang Southern Leyte. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Biyernes, February 24, 2025.
ito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, January 24, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga since almost stationary pero bahagyang tumaas ang ating air temperature dahil medyo namahinga ng konting ating amihan. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic reading mula sa pinaka-aparato ko sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.